natanggap ng Philippine Navy ang pagdating ng 20 class units na ipinadala mula sa South Korea. Sa makabuluhang pagpapalakas sa kakayahan nitong pandagat, opisyal na natanggap ng Philippine Navy ang pagdating ng 20 class corvette mula sa South Korea. Ang paglipat na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa pakikipagtulungang militar sa pagitan ng dalawang bansa, na binibigyang diin ang kanilang pangako sa panrehiyong seguridad at modernisasyon ng depensa. Ang ceremonial handover ay ginanap sa Subic Bay, kung saan dumalo ang matataas na opisyal mula sa dalawang bansa. Ang mga bagong nakuhang sasakyang pandagat, na pinangalan ng BRP Conrado Yap, PS-39 at BRP Sultan Kudarat, PS-37, ay malugod na tinanggap ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaibigan sa karagatan. Binigyang diin ni Admiral Gilberto Adan, ang hepe ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang kahalagahan ng mga karagdagan na ito sa kanyang talumpati sa seremonya. Ang pagdating ng BRP Conrado Yap at BRP Sultan Kudarat ay nagmarka ng bagong panahon sa ating kakayahan sa pagtatanggol ng dagat, he stated. Ang mga korbete na ito ay makabuluhang magpapahusay sa ating kakayahang pangalagaan ang ating mga interes sa dagat at tiyakin ang seguridad ng ating teritoryong karagatan. Ang 20 class corvette ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na gawing moderno ang tumatandang fleet nito. Orihinal na itinayo ng South Korea noong huling bahagi ng 1980s, ang mga sasakyang ito ay napanatili ng maayos at na-upgrade upang matugunan ang mga kontemporaryong pamantayan ng hukbong dagat. Nilagyan ng mga modernong radar system, mga kakayahan sa anti-submarine warfare, ASW, at advanced na armas, ang mga korbete ay nakatakdang gumanap ng mahalagang papel sa pagpapahusay ng kahandaan sa pagpapatakbo ng Philippine Navy. Ipinahayag ni South Korean Ambassador to the Philippines, Kim In-chil, ang pagmamalaki ng kanyang bansa sa pag-ambag sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng isang pangunahing kasosyo sa rehiyon. Ang South Korea at ang Pilipinas ay nagbabahagi ng mahabang kasaysayan ng pagtutulungan at suporta sa isa't isa, anya. Ang paglipat na ito ng pohang class corvettes ay sumisimbolo sa aming walang hanggang pangako sa katatagan ng rehiyon at ang aming ibinahaging pananaw sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang paglipat ng mga korbete na ito ay naging posible sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagtatanggol sa pagitan ng South Korea at Pilipinas, na kinabibilangan ng mga programa sa pagsasanay para sa mga tauhan ng hukbong dagat ng mga Pilipino at teknikal na suporta para sa pagpapanatili ng mga sasakyang pandagat. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga tripulante mula sa Philippine Navy ay sumailalim sa malawak na pagsasanay sa South Korea upang matiyak na sila ay handang-handa sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga bagong barko. Ang BRP Conrado Yap, na ipinangalan sa Pilipinong bayani ng Korean War, at ang BRP Sultan Kudarat, na ipinangalan sa isang iginagalang na pinunong Muslim sa kasaysayan ng Pilipinas, ay inaasahang makabuluhang magpapahusay sa maritime patrol at interdiction na kakayahan ng hukbong dagat. Ang mga korbete na ito, kasama ang kanilang pinahusay na bilis, kakayahang magamit, at lakas ng putok, ay magiging instrumento sa pagtugon sa iba't ibang mga hamon sa seguridad sa dagat, kabilang ang pagtatanggol sa teritoryo, mga operasyon laban sa piracy, at pagtugon sa kalamidad. Napansin ng mga analist ng depensa ang estratehikong kahalagahan ng pagkuha na ito sa liwanag ng pagtaas ng geopolitical tensions sa South China Sea. Ang tubig sa paligid ng Pilipinas ay hindi lamang mayaman sa likas na yaman, ngunit mayroon ding makabuluhang estratehikong halaga ng militar. Sa pagdating ng mga bagong corvette na ito, mas nakaposisyon ang Philippine Navy para protektahan ang mga territorial water nito at igiit ang soberanya nito sa mga pinagtatalunang lugar. Ipinahayag ni Kapitan Antonio Gonzales, ang commanding officer ng BRP Conrado Yap,
ang kahandaan at sigasig ng kanyang mga tripulante. Kami ay karangalan na ipagkatiwala sa mga makabagong sasakyang ito, anya. Ang aming pagsasanay sa South Korea ay naghanda sa amin ng mabuti, at kami ay sabik na i-deploy ang mga barkong ito sa serbisyo ng aming bansa. Ang pagdaragdag ng mga korvette na ito ay hudyat din ng pagpapalalim ng ugnayan ng depensa sa pagitan ng South Korea at Pilipinas. Kinilala ng dalawang bansa ang kahalagahan ng seguridad sa dagat sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon, at nangako sila sa patuloy na pakikipagtulungan sa lugar na ito. Ang partnership na ito ay lumalampas sa paglipat ng hardware, na sumasaklaw sa magkasanib na pagsasanay, pagbabahagi ng katalinuhan, at magkakaugnay na tugon sa mga banta sa dagat. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay ginawang prioridad ang defense modernization. Ang pagkuha ng mga korvete na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang mapahusay ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, at matiyak na ang mga sandatahang puwersa nito ay nasasangkapan upang matugunan ang mga kontemporaryong hamon sa seguridad. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkuha na ito. Ang BRP Conrado Yap at BRP Sultan Kudarat ay higit pa sa mga barko. Sila ay mga simbolo ng ating pangako sa pagprotekta sa soberanya ng ating bansa, at pagtiyak ng kaligtasan ng ating mga tao. Habang naghahanda ang BRP Conrado Yap at BRP Sultan Kudarat na simulan ang kanilang mga unang misyon sa ilalim ng watawat ng Pilipinas, nararamdaman ang optimismo at determinasyon sa mga tauhan ng hukbong dagat. Ang mga bagong dagdag na ito sa fleet ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa paghahanap ng Pilipinas na bumuo ng isang mas may kakayahan at modernong hukbong dagat. Bilang konklusyon, ang pagdating ng 20-class corvette mula sa South Korea ay nagmamarka ng isang transformative moment para sa Philippine Navy. Ang pagkuha na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat ng bansa, ngunit nagpapatibay din sa mga bono ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng South Korea at Pilipinas. Sa paglalayag ng mga barkong ito, dala nila ang mga pag-asa at adhikain ng isang bansang nakatuon sa pag-secure ng hinaharap na pandagat nito.